Sandali siya nag-isip at maya-maya pa ay nakapagdesisyon na sumama na lang kay Mira para malibang naman siya. Sige, magbibihis lang ako. Paalam niya. Tumango naman ang babae at naupo sa kawayang papag sa labas para antayin siya. Isang simpleng jeans at itim na t-shirt lang ang suot niya. Nagsuot din siya ng cap para hindi masyadong halata ang kanyang itsura. Pagkalabas niya ay tumayo na din si Mira at nang mapalingon ito sa kanya ay nagpormang O ang bibig nito. Ang ganda-ganda mo talaga girl kahit simple na ang suot mo. Natawa siya sa papuri ng kaibigan. Well, kung tutuusin ay malayong pormahan nga ang suot niya kumpara noong nasa Maynila pa siya. Salamat Mira. Ikaw din naman. Maganda ka rin. Sus, nambola ka pa. Pero seryoso, kahit simple lang ang suot mo, ang ganda mo pa rin. Malayong malayo kay Lian kanina na nakabihis na animoy papuntang club sa kapal ng makeup at ikli ng shorts na suot. Pairop nitong pahayag. Agad siyang napatingin sa babae. Umalis din si Lian? Oo, sumabay siya kay Adam at Mang Ben kanina. Hindi ba nasabi ni Adam sa'yo? Umiling siya. Wala kasi siyang naalalang nabanggit ni Adam na kasama si Lian sa lakad nila. Nakaramdam siya ng konting pagkabalisa. Malaki ang gusto ni Lian kay Adam at maganda din ang babae kung tutuusin, lalo na kapag nabihisan. Makinis at morena ang kutis nito. Papasa ding modelo. Yun nga lang ay overrated ito. Masyado kung mag-ayos. Pero hindi naman siguro ito papatulan ng boyfriend niya, diba? Dahil kung oo, dapat ay noon pa. Ayos ka lang ba? Ba't parang bigla ka natahimik? Puna ni Mira habang naglalakad sila patungong sakayan. Ayos lang ako, Mira. Iniisip ko lang kung ano ang mga bibilin ko. Pagsisinungaling niya. Umabot ng mahigit 1.5 oras ang biyahe nila bago nakarating sa bayan. Pagkarating nila sa terminal ay nagpaalam siyang hihiwalay sa kaibigan at susubukang hanapin si Adam. Sigurado ka bang hindi ka nasasabay sa akin pa uwi? Kaya mo bang mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Mira. Agad naman siyang tumango at ngumiti. Ano ka ba? Kaya ko na sarili ko. Paano si Adam? Ano sasabihin ko pag nauna silang umuwi at magtanong? Ako na ang bahala sa kanya. Sabihin mo lang na may bibilhin ako. Huminga ng malalim si Mira bago napilitang tumango. Sige Anika, mauna na ako. Ingat ka ha. Ikaw din Mira. Nauna nang naglakad ang kanyang kaibigan paalis. Muli pa itong lumingon sa kanya sa di kalayuan kaya kinawayan niya ito. Nang mawala na si Mira sa kanyang paningin ay nagsimula na siyang maglakad-lakad hanggang sa nakarating siya sa isang maliit na mall. Napagpasyahan niyang pumasok muna at tumingin ng mga damit. Plano niyang bumili ng bago para sa kanilang dalawa ni Adam. Matapos makapamili ay napadako ang tingin niya sa mga sexy na lingerie. Agad siya lumapit at sinipat ang mga ito sa kanyang pangisi. Sigurado magugustuhan nito ni Adam. Anya sa sarili. Bagay na bagay po yan sa inyo ma'am. Sigurado magugustuhan niya ng boyfriend niyo. Biglang sabi ng sales lady. Napangiti naman siya. Talaga? Yes ma'am. Ang ganda niyo po at ang sexy pa. Siguradong bagay yan sa inyo. Pambobola pa nito. Napatango-tango naman siya. Not bad, though. Sabi nga sa kanya ni Wilma dati na kapag may boyfriend o asawa ka na, ay kailangan may twist and spice ang sex life niyo para hindi boring. Sige, kukunin ko to. Anya, hindi rin naman nagsasinungaling ng sales lady sa sinasabi nitong maganda siya. Pagkatapos magbayad ay naglakad-lakad siya at napadako ang tingin niya sa mga sex toys na nakadisplay sa isang adult section ng mall. Napabungis na siya. Ano kaya kung bibili din siya ng mga ganoon? Papasok na sana siya sa loob nang maramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Agad siyang kinabahan. Hindi kaya tauhan ang daddy niya ang nandito? Imbis na tumuloy ay nagmamadali siyang umalis sa lugar. Dahil sa pagmamadali ay nabunggo siya sa isang malapader, ang tigas na katawan. Dahan-dahan siya nagangat ng tingin at nagimbal nang makilala kung sino ang kaharap niya. She was welcomed by a familiar tall, handsome man with his usual serious, midnight black eyes. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. She's doomed. We need to talk, senyorita. Sandra's serious and formal voice snapped her out from her reverie. Napalunok siya at inilanga ang tingin sa paligid, hoping he didn't bring his father's men with him. Don't worry, I came here alone. Nito nang mapansin ang reaksyon niya. So, are you here to force my way back home? Kinakabahan niyang tanong. Huminga ito ng malalim bago umiling. You know,
I don't use first on you, senyorita. You know I always follow what you want me to do. Ano to sa mababang boses. Napalunok siya. Yes, Sandro's been very obedient to her. He has been her personal bodyguard since she can remember. His loyalty was with her. But what the hell is he doing here? To make him siya. Of course, I do know. And since you always follow what I wanted, then now, I'm asking you to leave and act like you haven't seen me. Don't tell my father that I am here. But I'm afraid I can't do that right now. Marahas siyang napatingin sa lalaki. It's really hard to read what's on his mind with his stoic expression of him. Then tell me, why are you here, Sandro? We need to talk. No. Agad niyang tanggi. He may have been loyal to her before, but what if he will betray her now? Especially if it's her father's order. She doesn't want to go home and most of all, she doesn't want to get married. She has Adam now. Hindi niya iiwan ang lalaki. Masaya siya sa buhay niya ngayon. She can't let her parents ruin her happiness. It's about your father, senyorita. He is fatally sick and he's been dying to see you. Sa sinabi ni Sandro ay nahimas-himasan siya. She had no choice but to go with him to a place where they could talk properly. Pumili naman ng matao na lugar si Sandro. Pumasok sila sa isang restaurant at doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. What do you mean that he's ill, Sandro? Panimula niya. Napasuklay ang lalaki sa itim nitong buhok dahilan para magulo ang pagkakaayos noon. He stared at his agitated face. Hindi nga niya matumbo kung bakit naging bodyguard nila ang lalaki gayong hindi naman naglalayo ang kakasigan nito at ni Adam at para din itong anak mayaman kung titingnan. Papasa pa sila na maging magkuya dahil matanda lang ito sa kanya ng 2 taon. Your father has stage 4 lung cancer, senyorita. Senyor Eduardo is dying. Tila nagsalbing bomba sa kanyang pandinig ang katagang binitawan ng lalaki. His revelation is deafening her. Her father is sick at wala man lang siyang kamalay-malay. What? How? I mean, he was very strong when I left home. Anyat nagsimula ng tumulo ang mga luha. Muling napabuntong hininga ang lalaki. He was suffering from his disease a long time ago, but he was hiding it from you until he couldn't take it anymore and was admitted to the hospital. Your mother found out about it weeks ago. Malungkot nitong salaysay. Halos hindi siya makahinga dahil sa sikip ng kanyang dibdib kaya mariin siyang napahawak sa gilid ng mesa. Sama-sama akong anak. Dapat ay nasa tabi niya ako ngayon pero nandito ako at nagtatago mula sa kanya. Sumbat niya sa kanyang sarili at itinakip ang 2 niyang palad sa kanyang muka saka humaguluhol ng iyak. Wala siyang pakialam kung pagtinginan man sila ng mga taong nandoon. Ang importante ay mailabas niya ang sakit at pagsisisi na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa'y pinahid niya ang kanyang luha nang inabutan siya ni Sandro ng tissue. Where is he right now, Sandro? Is he still doing well? Right? Where can I see him? Oh God, what am I going to do? Dalilito niyang sambit. He is at the Gonzales Medical Center in Manila. Senyorita Anika. Tugon ito. And there is one more thing. Senyor Eduardo told me to give you this if ever. I'll see you. Dagdag ng binata at iniabot sa kanya isang sobrang may lamang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay na tinanggap ang sulat mula kay Sandro. Dahan-dahan niya itong binuksan at mas lalo siyang napaluha nang makilala ang sulat kamay ng kanyang ama. Halos hindi maipaliwanag ang pangungulila niyang nararamdaman sa mga oras na iyon na sandali niyang nakalimutan dahil sa kanyang paglalayas. Sa nanlalabong mga mata ay binasa niya ang sulat na nakapaloob dito. Anika, sweetheart, I know Dad's been mean to you when we told you to get married. I'm sorry, my princess, but I just want you to be secured first before I will be gone in this world. Your mom and I miss you so much. I hope I can see you before my time ends, my sweetie. I want to see you walk down the aisle, so I will lead you to your future husband. Please, fulfill my dying wish, sweetheart. Daddy Ed. Kahit sa sobrang pagkamis ni Anika sa kanyang ama, hindi niya pa rin maiwasang magtampo rito. Dahil kahit sa mga natitirang sandali nito,
ay wala pa din itong ibang iniisip kundi ang ipakasal siya sa taong gusto nito. Pero sa kabilang banda ay naiintindihan niya ang gusto nito. She loves her father dearly too at gusto niya makabawi sa natitirang mga oras nito. Kahit pa isakripisyo niya ang kanyang kalayaan para tuparin ang kahilingan ng ama pero she needs a little time. Hindi iyon ganoong kadali. Can you give me a little time, Sandro? Even just tonight? Pakuusap niya sa binata. She just wants to savor the last moments she have with Adam. Babaunin niya ang mga alaalang iyon sa kanyang paglayo sa binata ng tuluyan. As you wish, senyorita. Magalang nitong tugon. Dahil wala pa siyang nabiling cellphone ay pinahiram ni Sandro sa kanya ang extrang cellphone nito para maging komunikasyon nila. Nauna na si Sandro na nagpaalam sa kanya. Habang siya ay ilang sandali pang nanatiling nakaupo sa lamesang pinag-iwanan ng lalaki sa kanya. She will make a very tough decision as of the moment, but she has no choice. Pinahid niya ang kanyang luha at napagdesisyonan na niya na tumayo upang umalis sa lugar. Bit-bit, ang kanyang mga pinamili ay napagpasyahan niyang umuwi. Halos wala pa din siya sa sarili habang naglalakad. Mabibigat ang kanyang hakbang na ginawa. She was torn. Tama ba ang naging desisyon niya? What if hindi na siya abot sa daddy niya? But she wanted to see Adam one last time before leaving forever. Hindi sinasadyang napalingon siya sa kabilang kalsada at namukaan ng isang pamilyar na figura na kalalabas lang mula sa isang establishment at tumayo na parang may hinihintay. It was Adam. Akmang sisigaw siya para tawagin ang pansin ng binata nang tumabi si Lian dito mula din sa loob kung saan nanggaling si Adam. Napatingala siya sa pinanggalingan ng mga ito at napagtantong isang motel iyon. Bakit sila magkasama lumabas mula sa motel? Nakita niya ang pagtawa ni Lian at pinalo pa ang braso ni Adam. Samantalang naiiling na ngumiti ang binata. Her heart constricted in an unbearable pain as if it was struck with millions of dollars inside. Napakuyom siya ng kamao. Walang patid sa pagtulo ang kanyang luha. Is this the reason why Adam doesn't want her to accompany him earlier? Para malayang magkaroon ng oras ang dalawa? Tom, ganito pala kasakit kapag pinagtaksilan ka ng taong mahal mo. Ang tanga-tanga niya. Masaya pa din ang dalawang nag-uusap kaya pinili na lamang niyang tumalikod kaysa kumprontahin ang mga ito at nilisan ang lugar. Itinapon niya sa nadaanan niyang basurahan ang pinamili niya mula sa mall. Ano pa ba silbi ng mga iyon? With broken heart, filled with hatred, inugot niya sa kanyang bulsa ang cellphone na ibinigay ni Sandro at tinawagan ang lalaki. Come, pick me up. I'm going home today. Ilang ulit mang pinahid ni Anika ang naglalandas na luha sa kanyang mga mata ay napapalitan pa rin ng panibago. Wala itong tigil sa pag-agos simula pa kanina nang sunduin siya ni Sandro. Mapait siyang ngumiti nang muli maalala ang nasaksihan niya kanina. Tapos na ang pagtakas niya at higit sa lahat ay ang kanyang fairy tale. Kumuyom ang kamao niya. Di pala isang prinsipe si Adam sa buhay niya, kundi isang malaking bangungot. Ang dali niya kasing nagtiwala at bumigay agad sa binata. Naalala niya ang mga sinabi ni Ryan. Ngayon ay wala na din siyang mukhang ihaharap sa lalaki dahil sa tama ito sa lahat ng ibinato nitong akusasyon tungkol kay Adam. Ngayong umalis na siya, malamang magsasama na si Lian at Adam. Nang maisip niya ang bagay na iyon ay mas lalo lang siyang nasaktan na para bang pinipira-piraso ang puso niya. Senyorita, we're almost there. Anunsyo ni Sandro. Nagangat siya ng tingin sa kanilang bodyguard nang mag-abot ito sa kanya ng puting panyo. Tanatigan niya lamang ito subalit kinuha ng lalaki ang kanyang kamay at inilagay ang panyo doon. You should wipe your tears, senyorita. Malumanay nitong saad. Your mother won't be happy to see you crying at ganun din ang daddy mo. Thanks. Anas niya at kinuyom ang kamay. Naging pamilyar na sa kanya ang sunod nilang nadaanan. Kahit na malungkot siya dahil sa kanyang kasawian, ay nakaramdam pa rin siya ng konting pagkasabik na muling makita ang mga magulang niya. Para sa mga ito ay magpapakatatag siya at pipiliting umiti para hindi sila mag-alala. Hindi nagtagal, sumalubong na sa kanyang paningin na isang malaking Spanish style at kulay brown na gate at lumakas ang tibok ng kanyang puso sa pagbukas nito. Maya-maya pa ay ipinark na ng driver ang gamit nilang sakyan.
Ipinagbukas siya ng pinto ni Sandro at inalalayang makababa. Halos hindi maihakbang ni Anika ang kanyang mga paa na nanginginig patungo sa bukana ng kanilang tahanan. Nang makarating siya sa pinto, sumalubong ang bulto na isang magandang ginang na naghihintay sa kanyang pagdating. Mommy, Anika? Mahinang anas ng mommy niya na para bang pinoproseso pa ng utak nito kung totoo ba ang nakikita. Nang ma-realize nitong siya nga ay bumuhos ang luha sa mga mata ng ginang. Ikaw nga! Nagbalik ka na, prinsesa ko! Hikbing saad ang kanyang ina at sinugod siya ng yakap. Mommy! Anya't hindi na napigilan ang kanyang emosyon sa labis na pangungulila at tuwang kanyang nararamdaman. I miss you so much, Mom. Dagdag pa niya. I miss you too, baby. Tugon ng kanyang ina tumiwalay ng yakap upang pagmasdan ang kanyang muka. Bagya kang umitim, anak. Saan ka ba nagpunta, ha? Halos pumatay ako sa lungkot nang wala ka na lang bigla. Nagtatampong maktol ni Feliz. I'm sorry, Mom. Sorry for being stubborn. I'm so sorry. Palahaw niya at muling niyakap ang kanyang mommy. It's okay. Stop crying, Anika. Ang importante ay nandito ka na. Yes, please. Don't do it again, ha? Hinawakan na Feliz ang kanyang mukha na para bang isang mabasaging kristal iyon. Mas lalo lamang siyang napaiyak dahil sa mga luhang umaagos sa mukha ng kanyang mommy Feliz. If she could just turn back time, hindi na siya maglalayas at gugugulin na lang ang buong panahon kasama ang mga ito. Ngumiti siya kahit hilam ang luha sa kanyang mga mata. Yes, Mom. I won't do it again. Muli siyang niyakap nito ng mahigpit bago inanyayahan na pumasok. Binati siya ng kanilang mga kasambahay na bakas ang tuwa sa mukha dahil sa kanyang pagbabalik. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob. Walang pinagbago ang pagkakaayos ng kabahayan. Maligayang pagbabalik, Senyorita Anika. Maluhaluhang bati ni Aling Lucia. Hello po, Manang. Anyat sinugod din ito ng yakap. Dumiretso sila sa kusina at nakita niya napakaraming pagkain sa lapag. Mga pagkain hindi niya natikman ng ilang buong pananatili sa isla. What is this all about, Mom? Takang tanong niya. Hinawakan nito ang kanyang likod at inalalayan siyang makaupo. This is my welcome celebration sa pagbabalik mo. Kung pwede nga lang na magpa-party ako ay ginawa ko na. Tugon ni Feliz at nagsimula ng lagyan ng pagkain ang kanyang pinggan. Pero hindi mo na kailangan gawin ito, Mom. Nahihiya niyang saad. She doesn't think she deserves a warm welcome pagkatapos ng paglalayas niya. Ano ka ba? This is nothing, Anika. And besides, ako nagluto na lahat ng ito. Nang tumawag si Sandro na uuwi ka na. Kumain ka na marami, anak, ha? Nangangayayat ka na, oh. Sigurado ka bang kumakain ka ng tama doon? Mahabang litanya ng mommy niya. Napangiti naman siya. She's finally home and it felt so nostalgic. Pinagbasda ni Anika ang kanyang ina habang inaasikaso siya dito. Nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng katawan ng ginang. May mga eyebags din ito na itinatago lamang sa make-up. Mas lalo siyang tunubuan ng konsensya sa kalagayan ng kanyang magulang ngayon. Pakiramdam niya ay napakasama niyang anak. Her childish act made all of this mess. Mom, I want to see Daddy. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Feliz, subalit pinilit nitong umiti upang ipakita sa kanya na ayos lang ang lahat. You need to rest first, Anika. Galing ka pa sa biyahe. What, Mom? Please. Pagsusumamo niya. I miss him so much. I want to see him. Please. Nagpakawala ng malalim na hininga sa Feliz bago dahan-dahang umupo. Please, Anika. Eat first. Then we'll go and see him right after. No, Mom. Your father requested this on my behalf. So please, baby, eat. Ayaw mo namang malungkot ang daddy mo, di ba? She sighed in defeat. Wala mang gana ay pilit niyang nilulok ang pagkain na nakahain sa kanyang harapan. She badly wanted to see her father right now. Pagkapasok niya sa dating silid ay agad siyang napahiga sa kanyang kama. Ganoon pa rin ang ayos ng kanyang kwarto. Walang nagbago. Nanatili siya nakatingin sa kisame. Pagod siya sa dami nangyari ngayong araw kaya't hindi niya namalayang napapikit na pala siya at hinila na ng antok. Madaling araw na nang magising si Anika.
Muli siya nakaramdam ng kahungkaga nang mapagtantong mag-isa siya sa kama. Nasanay na kasi siyang katabi si Adam at yakap-yakap tuwing nagigising siya sa umaga. Ipinilig niya ang kanyang ulo para iwaglit sa isipan ng binata. Kailangan na niya itong kalimutan at mamuhay gaya ng dati. Bumangon na lang siya at naligo para maagang makapunta sa ospital. Sigurado ka bang ayaw mo na? Nasamahan kita sa loob? Tanong ni Feliz. Umiling siya bilang tugon. She wanted to see him first, alone. Hinawakan niya ang doorknob ng kwarto na kinaroroonan ng kanyang ama. Unti-unti niya itinulak ang pinto at bumungad sa kanya isang pamilyar na mukha. Her father. Pareho mukha pero ang laki ng pinagbago. Naglakbay ang kanyang paningin sa kabuuan nito. Ang dating matikas na katawan ng butihing Don Eduardo Castañeda ay napalitan ng payat at maputla na pangangatawan. Nagtakip siya ng bibig. Hindi itong inaasahan niya sa kanyang pag-uwi. Mas gugustuhin pa niyang paulanan siya nito ng mura at kung ano-anong salita kaysa makita ito sa ganoong kalagayan. Ayun. Marahil ay naramdaman nito ang kanyang presensya kaya dahan-dahan ito lumingon sa gawin niya. Dad. May nasambit ni Anika. Isang tipid ng ngiti ang kumuwala sa maputlang mukha ng Don. Dala ng bugso ng damdamin ay agad niyang tinawid ang distansya nilang dalawa at binigyan na isang mahigpit na yakap ang kanyang ama. Dad, I'm so sorry. If I had known, I won't go. I won't leave. I'm so sorry. I'm sorry. Hingin pa umanin niya habang humahagulhol ng iyak. Kung alam niya lang, sana na ganito ang mangyayari ay hindi na sana siya umalis ng kanilang tahanan. Dasan sana'y ginugol niya na lamang ang kanyang oras sa pag-aalaga dito. Oh my princess, you're back. Mahinang anas nito. Yes, Dad. I am. I'm sorry, Dad. Sorry kung naging pasaway ako. I didn't know na ganito mangyayari. Anya sa umiiyak pa rin boses. It's okay. It doesn't matter, Iha. You're here and that's what is important to me. Anat at hinaplos ang kanyang pisngi. Mariin siyang napapikit. The warmth of his hands. How much she missed this kind of feeling. Hindi niya alam kung ilang segundo o minuto siyang umiyak sa bisig ng daddy niya dahil sa samot-saring emosyong namayani sa kanyang dibdib. Naramdaman na lang niya ang pagyakap na isa pang bisig sa kanyang likuran at ang mumunting hikbi ng mommy niya. Somehow, she felt content with their position. Napapagitnaan siya ng kanyang mga magulang. I can't wish for anything else now that both of the women I love were here with me. I could even die right now. Dad! Hon! Sabay nilang saway sa kanyang ama. Tumawa naman ito sa naging reaksyon nila. Biro lang. Why are you both crying anyway? Mas malakas pa to sa kalabaw oh. Pagyayabang nito at inangat pa ang braso upang ipakita ang muscles na ngayon ay halos butot balat na lang. I love you, Dad. I love you too, Iha. Pagkatapos nila mag-usap ng kanyang ama ay nagpahinga ulit ito. Naiwan sa loob ang kanyang ina habang napagpasyahan niyang kausapin ng doktor na naka-assign kay Eduardo. Ano pong sabi niyo, Doc? Halos mabingi siya sa naging pahayag ni Dr. Gonzales. I'm really sorry, Miss Castañeda, pero for now ay wala na talaga tayo magagawa sa kalagayan niya. He could undergo lung transplant pero there's a big possibility na hindi na niya kakayanin dahil sobrang hina na ng kanyang katawan at isa pa ay umaayaw na rin ang daddy mo. Then how many days or weeks or years does he have? Anya sa nag-aalalang boses. Bumuntong hininga muna ito bago sumagot. Maybe a week or a month? I'll be honest with you, as your family doctor. The best thing you need to do right now is make the most of your time with him. Who knows that your presence will help him recover emotionally, Miss Castañeda. Ilang sandali pa siyang sumandal sa pader para hamigin ang sarili niya bago naglakad sa pasilyo patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Subalit hindi pa siya nakakarating nang mapansin niya ang nurse na nagkakagulo. Pati si Dr. Gonzales na kausap niya kanina lang ay nagmamadaling pumasok sa kwarto ng kanyang ama.
Tumakbo siya patungo kay Feliz nang makita niya itong pinalabas ng mga nurse. Ma'am, ang daddy mo, Anika. Bakit ano nangyari kay daddy? Inatake ang daddy mo. Habang inaasikaso ng mga doktor ang kanyang ama, inaisipan niyang pumunta sa chapel na ospital para magdasal. Hindi nagtagal ay kasalukuyan na siyang nakaluhod habang hindi magkamayaw sa pagtulo ang kanyang luha. Her father experienced shortness of breath that resulted in his seizure. Kung hindi lang naagapan agad, ay ito na maaaring tumapos sa kanyang buhay. Sa isipin pa lamang na iyon ay parang hindi niya kakayanin kung sakaling mawawala na ang kanyang daddy. Lord, I know I'm not a perfect daughter. I have shortcomings too, but here I am pleading to you. Please give my father more time. I still need him. I still want to make him happy. Please, Lord, kahit ilang saglit pa, huwag niyo muna siyang kunin sa amin, no? Umiiyak niyang pagsumamo. Ilang sandali pa siyang nanatili sa loob bago tumayo at naglakad palabas ng chapel nang maramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid subalit wala siyang ibang taong nakikita maliban sa kanya. Nakaramdam siya ng konting kilabot. Hindi kaya may multo sa ospital? Pero uso pa ba yun sa 21st century? Dahil sa takot ay nagmamadali niyang nilisan ang lugar para puntahan ang silid ng ama. Mami! Nagmulat ng mata sa Feliz na nakaidlip habang nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang daddy. Nandito ka na pala. Kumain ka na ba? Umiling naman siya. Hindi pa ako nagugutom. Kayo po, kumain po muna kayo. Magpapadeliver na lang ako, anak. No, Mommy. You need to go home and rest. Ayoko po na pati kayo magkasakit na rin. Ako na muna bahala kay daddy. Ayaw pa sana umalis na Feliz subalit pinasundunan niya ito kay Sandro. Kailangan nito ang pahinga upang may lakas ito sa mga susunod pang araw. Kinabukasan ay naging maayos ang pakiramdam ni Eduardo. Hindi na ulit ito inatake ng seizure gaya kahapon na siyang ipinagpasalamat ni Anika. Medyo nagkaroon na rin ng kulay ang maputla nitong balat kahit papaano. Kasalukuyan niyang ipinagbabalat ng apple ang daddy niya nang magtanong ito. How was your journey on that island, anak? Did you enjoy it? Hindi ka ba nahirapan? Nag-angat siya ng tingin at nakita niya ang pagningning ng mga mata nito. Nawari ay excited itong makinig sa kanyang kwento kaya napangiti siya. Masaya, Dad. I've experienced a lot of things that I haven't done in my entire life. Talaga? Pwede mo bang ikwento sa daddy ang mga bagay na yan? Of course. Alam mo ba, Dad? Natuto na ako magluto. Simula nang bumukod ako doon sa isla. Natawaan doon sa kanyang kwento. Oh, I can't imagine, Iha. Cooking wasn't your cup of tea. Siya man ay natawa na din. Unang subo ko nga sa pagsasaing ay naging uling. Tapos sa pangalawa naman, naging lugaw. It was so fun, Dad, and most of all, I know how to wash my own clothes too. Masiglang niyang salaysay. I met a lot of friends, though they are not from a well-off family like us. They are still nice. Speaking of friends, ay sumagi sa isip niya si Mira. She hasn't bid goodbye to her dear friend. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya nang muling maalala si Adam at Lian at kung paano siya niloko ng taong pinagkatiwalaan niya. What's with those us? Anika, princess. Napakurap siya na ilang beses para hindi tuluyang maiyak. Nothing, Dad. I just miss my friends in there. Pagsasinungaling niya. Wala siyang balak na sabihin sa kanyang daddy ang naging karanasan niya sa buhay, pag-ibig doon. Kung saan siya unang natutong magmahal at ibigay ang lahat pagkatapos nabigo. Tumangutango naman ang daddy niya na parang kumbinsido sa naging alibay niya. Makasang aliw sa mukha ng kanyang ama dahil sa kanya ikinuwento. I see that you enjoy your getaway so much that you get attached with the people around you there. I'm so happy for you, Anika. You can even visit them soon, sweetheart. Talaga, Dad? Nakangiting tumango ang daddy niya. Pilit naman siyang umiti. Ipinapangako niyang hindi na siya babalik pa doon kahit kailan. How about boyfriends, Anika? Hindi ka ba nagkaroon ng ganoon doon?
Agad siyang nag-angat ng tingin sa kanyang daddy dahil sa biglaan nitong tanong. Ilang beses siyang napalunok bago umiling. Really? Wala ka nagustuhan kahit isa sa mga nakasama mo doon? Wala, Dad. Tipid niyang tugon. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago siya muling nagsalita. Why did you ask, Dad? Nothing, sweetheart. Is it because of the wedding, Dad? Are you afraid that things might get complicated? Mataman siyang pinagmasdan ng daddy niya na para bang tinitimbang nito ang bawat kataga na binibitawan. Are you still against the wedding, sweetheart? Umiling siya at seryoso itong tiningnan. I'll grant your wish, Dad, but I just wanna ask something. Gumuhit ang isang masayang ngiti sa labi ng kanyang ama. Anything, Anika. Ask me anything. Why did you choose Vincent of all people to be my fiancé, Dad? I mean, you can choose someone the same age as me. Why him? Isn't he too old for me? Para ko na po siyang tatay. She pouted. Kita niya ang pagkunot noon nito at nagtataka siyang tiningnan. Is that the reason why you run away? Because your soon-to-be husband is old? Nakasimangot siyang tumango. Matunog na natawa ang kanyang daddy na naging dahilan ng kanyang pagkagulat. Did she say something funny? That's a ridiculous assumption, sweetheart. Why do you say so? Nagpakawala na isang buntong hininga ang kanyang daddy bago nagsalita. Oh, my silly daughter. Vincent isn't your fiancé, but his hidden son. Acer Voldemort. What? Bulalas niya't hindi sinasadyang naihulog niya ang hawak na apple dahil sa labis na gulat sa narinig. What the hell? So naglayas lang pala siya sa walang kwentang dahilan?